Nagulat si Gakuo nang makita kung sino si Etsuki na nakakuha ng 100,000 puntos sa preliminaries, pagkatapos ay lumitaw ang isang kumpiyansang ngisi sa kanyang mukha. Sa isip niya, ipinahayag niyang walang sino man ang makakahigit sa kanya sa lakas habang hawak niya ang 100 Hammer. Ang martilyong hawak niya ay ang 100 Hammer, isang natatanging ranggong martilyo na nagpapataas ng ataking lakas ng 100. Inisip ni Gakuo na kahit pa nakakuha si Etsuki ng unang pwesto sa preliminaries, malamang pantay lamang ang kanilang lakas ng atake. Humakbang si Etsuki at tumayo sa harap ng napakalaking Shikigami. Sinabi niya na medyo mahihiya siya na magpakawalan ng critical hit sa ganito ka-cute na nilalang. Pero wala na siyang magagawa, hindi kalayuan, nakasandal ang instructor sa kanyang upuan habang nagbabasa ng swimsuit magazine, nang hindi man lang tumitingala. Umirap siya at bumulong na nakakasawa na makakita ng isa na namang talunan na nakakakuha ng mababa sa 50 puntos. Sa sandaling yun, nagsimulang umikot ang madilim na pulang enerhiya sa kamay ni Etsuki, marahas na umikot ang aura, nagtipon sa isang siksik na spiral habang nanginginig ang hangin sa paligid niya. Nagliwanag ang mga mata ni Etsuki sa matinding pulang liwanag. Nagsimulang kumalat ang manipis na pulang ugat sa kanyang mukha habang tumatalas ang kanyang tingin sa nakamamatay na Pocos. Sa sumunod na sandali, sumuntok siya habang sumabog palabas ang madilim na pulang enerhiya. Umagos ito mula sa kanyang katawan na parang naglalagablab na agos, binalot ang kanyang braso habang siya ay sumugod pasulong. Napunit ang hangin sa malakas na dagandong habang ang kinundensang aura ay tumama diretso sa Shikigami, marahas na umikot ang pulang enerhiya. Bumuo ng isang nakapipinsalang vortex na sum-air sa espasyong nasa pagitan nila. Nabiyak ang katawan ng Shikigami nang tumama ang atake rito. Ang kanyang tinahi-tahing balat at magagaspang na ngipin ay nilamon ng pulang pagsabog, sumabog ang dugo palabas dahil sa matinding lakas at itinapon ito paatras. Samantala, hindi kalayuan, patuloy na nagbubuklat ng swimsuit magazine ang instructor, casual niyang sinabi na maganda ang katawan ng babae sa litrato. Sa mismong sandaling yun, isang nakakabinging pagsabog ang sumabog sa likuran niya, umalag ang shockwave sa buong bulwagan, nagkalat ang mga debris at nagpalipad ng alikabok at pira-piraso sa lahat ng direksyon, nanlaki ang mga mata ng instructor sa hindi makapaniwala habang muntik niyang mabitawan ang magazine. Tumingin siya sa ibaba patungo sa pagkawasak at nauutal sa gulat, hindi maunawaan ang kanyang nakikita. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang unti-unting dumating ang realization, pinunit ni Etsuki ang katawan ni Shikigami Tan magamit ang kanyang mga kamay lamang. Halos hindi siya makapaniwala at nagtaka kung talaga bang isa lamang simpleng trainee si Etsuki. Sa gitna ng alikabok at basag na tiles, nakatayo si Etsuki ng mahinahon, may natitirang mahinang pulang aura pa rin sa paligid niya habang kinukuyom niya ang kanyang mga kamao. Tahimik niyang sinabi na ang critical hit na hindi niya nagamit noon ay nanatiling nakaimbak pala. Pagkatapos ay itinaas niya ang tingin sa mga labi ng kalaban, at nang mapansin ang paggalaw, sinabi niyang buhay pa ang nilalang. Ang nakakatakot na Shikigami na putol ang ulo ay nakahandusay sa sahig. Kumikislap pa ang pulang mga mata habang may maitim na likido na tumutulo sa tiles. Lumapit si Etsuki nang walang pag-aalinlangan at idiniin ang kanyang kamay sa ulo ng halimaw. Sa mahinahong boses, tinanong niya kung ano ang kanyang score. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumagot ang Shikigami na ito ay 100 puntos. Nang marinig yun, lahat ng mga trainee ay natulala sa katahimikan, isa sa kanila ang kumurap sa hindi makapaniwala at bumulong na perpektong score yun. May isa pang nagtanong kung paano yun posible, naalala niyang ang Shikigami ay dapat hindi nababasag kahit para sa mga lampas level 50. May isa pang nagsabi na kahit walang sandata, nakakuha siya ng 9 na puntos na mas mataas kaysa kay Gakuo na gumamit ng martilyo. Si Gakuo, hawak ang malaking martilyo, ay natigilan habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang umiling at itinama sila. Hindi lang 9 na puntos ang diferensya. Ipinaliwanag niya na 100 puntos lang ang nakuha ni Etsuki dahil hindi pinapayagan ng scoring system ang higit pa roon, ang isang suntok lang na yun ay madaling nalampasan ang kanyang buong lakas na atake. Lumitaw ang pagsisisi sa kanyang mukha habang inaamin niya sa sarili kung gaano siya kaarogante, ipinagyabang niyang hindi siya matatalo sa lakas. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang sobra niyang minamaliit ang kanyang sarili, lumapit ang instructor sa mga basag na labi, inayos ang salamin niya ng mahinahon.
Ibinunyag niya na ginawa niya ang test upang tanging may lakas na higit level 50 lamang ang makakakuha ng perfect score. Lumipat ang kanyang tingin kay Etsuki sa malayo, isang mabigat na iniisip ang nabuo sa kanyang isip. Posible bang nalampasan na ni Etsuki ang level na yun? Tumingin si Etsuki sa instructor at nakaramdam siya ng patak ng pawis na damaloy sa kanyang pisngi. Naisip niya kung galit ba ang instructor dahil tuluyang nasira ang Shikigami, isang nerbyosong isip ang pumasok sa kanya na mas mabuting tumakas na siya habang may pagkakataon pa. Kaya bago pa makapagsalita ang instructor, agad siyang tumalikod at tumakbo palayo. Pagkatapos ng maikling sandali, inanunsyo ng instructor na pansamantalang sinuspinde ang test at inutusan ang lahat na maghintay ng 10 minuto. Bumalik si Etsuki kina Saya at Rakuro. Lumapit si Saya na may nagliliwanag na mga mata. Masiglang pinuri si Etsuki. Sinabi niya na hindi lang ang depensa niya, kundi ang lakas niya ay kahanga-hanga rin. Kinamot ni Etsuki ang likod ng kanyang ulo ng awkward at iginiit na swerte lang yun. Sinasabing hindi niya palaging kayang gawin ang ganoong lakas. Tumawa si Rakuro sa tabi niya at sinabing huwag siyang masyadong modest. Pagkatapos ay itinaas ni Rakuro ang kanyang mga braso at sumigaw sa crowd. Tinatanong kung nasaan na yung taong nagsabi na hindi man lang aabot si Etsuki sa 30 puntos, itinuro niya na nakakuha si Etsuki ng perfect 100, agad siyang sinaway ni Saya. Tinatanong kung bakit siya nagmamalaki gayong hindi naman siya ang nakakuha noon. Habang humuhupa ang ingay, mahinaong sinabi ni Etsuki na sa ganitong takbo, aabutin pa ng matagal bago magpatuloy ang test. Pagkatapos ay iminungkahi ni Saya na pumunta muna si Etsuki sa ibang test habang nananatili sila roon. Bahagyang ngumiti si Etsuki at pumayag na magkita sila sa plaza pagkatapos nilang matapos ang lahat. Dumaan si Etsuki kay Gakuo na nakatingin sa kanya na tulala. Ngunit hindi siya nakilala ni Etsuki. Tiningnan niya kung magic power test ang susunod, at agad siyang pumunta sa malaking pinto na may nakasulat na magic power. Sa loob ng magic power test venue, may malawak na bilog na plataporma sa gitna. Napapalibutan ng maraming examinee na nanonood mula sa lahat ng panig. Isang matangkad na babaeng instructor na may pulang buhok ang humakbang ng may kumpiyansa. Level 42 siya, at crafter ang kanyang job. Pagkatapos niyang silipin ang paligid, inanunsyo niya na dahil nandito na ang lahat, ipaliliwanag na niya ang laman ng test. Sa gitna ng crowd, ilang kabataang lalaki ang nakatitig sa kanya na may namumulang mukha at pusong-puso ang mga mata. Isa sa kanila ang bamulong na napakaganda ng instructor at gusto niya itong yayain makipag-date. Dagdag pa ng isa, nangangarap na kapag mataas ang score niya, baka yayain siya nitong mag-dinner. Naroon din si Akagami Shion. Nang makita ang asal ng mga lalaki, ipinagsalikop niya ang kanyang mga braso at bamulong na ganito talaga ang mga lalaki. Biglang tumalas ang tingin niya nang mapansin si Etsuki sa crowd at nagulat siya na nandito rin ito. Sa kanyang pananaw, si Etsuki ay nakatayo rin sa gitna ng iba. Nakatingin din sa instructor, kaya inisip niya na pareho rin ito sa iba. Napaisip siya na pare-pareho lang talaga ang mga lalaki. Ang itim na pusa sa tabi niya ay mahinang umiyaw na parang sumasang-ayon, samantala, mahinaong inoobserbahan ni Etsuki ang entablado, napansin niya na ang bagay na natatakpan ng pulang tela ay malamang ang test equipment. Lumapit ang pulang buhok na instructor at ipinaliwanag na ang gamit na sumusukat ng magic power ay siya mismo ang gumawa. Sa mabilis na galaw, hinayla niya ang pulang tela, at inihayag ang isang kumikinang na sphere na nakalagay sa metal na base. Malinaw itong nakilala bilang Rare Gear, Magic Storage Crystal. Inilagay ng instructor ang kanyang kamay sa kumikinang na kristal at ipinaliwanag na simple lang ang paraan ng pagsusukat. Sinabi niyang ilagay ang kamay sa crystal ball at ibuhos ang magic dito. Habang sumisipsip ang kristal ng magic, umiikot ang asul na enerhiya sa loob nito na parang maliit na bagyo. Idinagdag niya na mas maraming magic power ang isang tao, mas mataas ang score. Isa sa mga trainee ang nagtanong kung ano ang mangyayari sa ibang tests kung ibubuhos nila lahat ng magic nila sa kristal. Sa mahinang ngiti, tiniyak ng instructor na huwag mag-alala. Ipinaliwanag niya na ang crystal ball ay kayang ganap na sumipsip ng magic at maibabalik din ito. Ang estudyante, namumula at nahihiya sa tingin ng instructor, ay tumango ng awkward at sinabing naiintindihan niya. Nang makita na wala ng tanong, inanunsyo ng instructor na magsisimula na ang test, idinagdag niya na walang takdang order, kaya sino mang gustong mauna ay pwedeng lumapit.
Ang parehong kabataang lalaki ay agad na nagtaas ng kamay at sumigaw na siya ang mauuna. Nang makita siyang sobrang bilis, mahinang tumawa ang pulang buhok na instructor at sinabi na ang mga proactive na lalaki ay popular sa mga babae. Lumapit siya at sinabi na maaari na siyang magsimula kahit kailan niya gusto. Ramdam ng estudyante ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa tingin ng instructor. Sa isip niya, nanumpa siyang hindi siya pwedeng mapahiya sa harap ng napakagandang babae. Kahit maubos pa ang lahat ng magic power niya, determinado siyang makakuha ng magandang score. Inilagay niya ang dalawang kamay sa crystal ball at nag-focus. Sa matinding determinasyon, pinakawalan niya ang kanyang magic, sumabog ang berdeng enerhiya sa paligid niya habang ibinubuhos niya ang lahat ng mayroon siya sa kristal. Ngunit kalaunan, nagbago ang kanyang kumpiyansa. Natigilan siya at sinabi na imposible, kahit ibuhos niya lahat ng magic power niya. Hindi pa rin napupuno kahit kalahati ang kristal. Nang makita ito, mahinaong sinabi ng instructor na kalma lang siya, at sinabi niyang may nakalimutan siyang ipaliwanag, nagliwanag ng bahagya ang kanyang mga mata habang tinitingnan siya pababa. Ibinunyag niya na ang magic storage crystal na yun ay minsang nakasipsip ng buong magic power ng isang awakened individual na nasa level 40 range. Malinaw na pinaglalaroan lang ng instructor ang mga trainee.